Akala ko matigas ka, Elias. Pero tingnan mo yan. Nakabulagta sa harap mo ang babaeng sinaktan mo. Habang may batang umiiyak. Humihingi ng tulong sa lalaking iniwan silang mag-ina. Mariing bulong ng head nurse habang nanginginig sa galit. Nanigas si Dr. Elias Madrigal, ang babaeng nasa stretcher. Si Laika, ang babaeng minahal pero itinapon niya noon dahil sa kasinungalingang ipinilit ng pamilya niya. Wala siyang ID, pero may sulat siyang hawak. Dagdag ng nurse. Elias unfolded the note. Kung may mangyari sa akin, iligtas mong kambal. Napatingin siya sa bata. Nasaan ang isa pang anak mo, Dok? Bakit mag-isa lang to? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Malakas ang ulan. Parang may sinisigaw ang langit na siya lamang ang nakakaunawa. Kumalmot ang hangin sa mga bintana ng St. Adrian Medical Center habang sunod-sunod ang pagdating ng mga emergency vehicles. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na SUV ang dumiretso sa ER bay, binuksan ng pinto at ibinaba ang isang babaeng sugatan, duguan at walang malay. Hit and run victim, walang ID. Nasa late 20s to early 30s ang age estimate. Sigaw ng paramedic habang hinahakot ang stretcher papasok ng trauma room. Tumilapon sa sahig ang isang basang sulat mula sa kamay ng babae. Code Crimson, internal hemorrhage suspected, multiple fractures, possible skull trauma. Salubong ng head nurse habang tinatakpan ng sugatang katawan ng puting kumot. Habang pinapaligiran ng mga nurse at residente ang pasyente, may isang tawag ang dumating sa intercom ng ospital. Dr. Elias Madrigal, you are requested for an emergency surgery at Trauma Room 3, Code Crimson. Sa kabilang bahagi ng hospital, nasa loob ng pribadong lounge, si Dr. Elias Madrigal, suot ang mamahaling wristwatch, nakaputing lab coat, na walang bahid ng kahit anong emosyon. Isang taong sanay sa dugo, sigawan, at pagpanaw pero hindi kailanman sanay sa kainaan ng damdamin. Sa murang edad, naging top surgeon na siya sa bansa. CEO rin siya ng isang malaking medical conglomerate. Para sa karamihan, isa siyang Diyos ng operasyon. Pero para sa ilan, isang malamig na lilalang na hindi marunong magmahal. Pagkarinig ng anonsyo, tumayo si Elias. Binuksan ang tablet para tingnan ang patient file. Pero walang nakarehistrong pangalan. Unknown female, severe trauma, critical. Another night, another broken body. Bulong niya. Malamig pa rin ang tono bago tinungo ang operating room. Pagpasok niya sa trauma room number 3, tumigil ang lahat ng gumagalaw, pati ang orasan. Parang bumagal nang tumambad sa kanyang pasyente, nanigas ang kanyang katawan. Laika? Halos pabulong niyang sabi. Dok? Tanong ng residente habang pinapasok siya. Hindi siya sumagot, lumapit siya. Inangat ang puting kumot. Ang basag na mukha, ang dugo ang buhok, ang pilik na tang kilalang kilala niya. Iyon ang babaeng iniwan niya isang dekada nang nakalilipas. Si Laika, ang babaeng pinakasalan niya noon, ang babaeng minahal niya at pinaniwalaan niyang nagtaksil. Ang babaeng minura at itinaboy nang walang paliwanag. Ang babaeng dinali niya sa altar at iniwan sa ulan. Doc, kayo po bang lead surgeon? Tanong muli ng resident, pero hindi pa rin makasagot si Elias. Lumapit ang head nurse. Doc, may nakuha kaming sulat na nahulog sa kamay niya. Sabay abot ng basang papel. Nanginginig ang kamay ni Elias habang binubuksan ang papel. Kung may mangyari sa akin, iligtas mo ang kambal. Kambal? Hindi na siya nakapagsalita. Inagaw ng adrenaline ang kanyang kalamnan. Agad siyang nagsuot ng sterile gloves at face mask. Ibang klasang tibok ng puso niya ngayon. Hindi dahil sa kaba ng operasyon, kundi dahil sa isang sugat ng kahapon na biglang bumalik. Dalang isang lihim na hindi niya handang harapin. Scalpel,
Utos niya at nagsimula ang operasyon. Habang sinisilip ang mabasag na buto, dugo ang organo at ang punit na laman, unti-unting bumabalik ang mga alaala. Ang araw ng kasal nila ni Laika, ang pag-iyak nito habang pinapalayas ng ina niya si Laika mula sa bahay nila. Ang huling pagkakataon na nakita niya itong humahagulhol sa gitna ng ulan habang siya'y tahimik na lumingon palayo. Tumulo ang pawis sa noo ni Elias. Hindi ito dulot ng pagod, ito'y takot. Takot na baka ngayon pa lang niya ulit nakita si Laika at baka ito na rin ang huling pagkakataon. Stabilize the pressure. We're losing her. Sigaw ng anesthesiologist. Tuloy ang suction. Prepare 2 units of AB positive blood. Bilis. Utos na Elias, nanginginig ang boses niya pero hindi niya ipinapahalata. Samantala, sa labas ng operating room, isang batang babae na basang-basa sa ulan ang nakaupo sa isang monoblock chair. Niyakap nito ang isang stuffed bear na wasak ang isang mata. Nanginginig ito hindi sa lamig, kundi sa takot. Nilapitan siya ng isang nurse. Anak, anong pangalan mo? Ikaw ba ang kasama ng babaeng isinugod? Tumango ang bata, pinunasan ng luha. Ako po si Leia. At sino siya sa'yo? Si mama po. May tatay ka ba? O guardian? Umiling ang bata. Wala po. Pero may kakambal po ako. Nagkatinginan ng mga nurse. Nasaan ang kakambal mo? Nagpigil ng iyak si Leia. Nawala po siya. Noon, nagkasakit. Hindi na umabot sa ospital. Sa loob ng OR, natigilan si Elias. Hindi niya naririnig ang mga salita pero parang may connection siyang nararamdaman. Kambal? Anak? Vitals are dropping. Sigaw ng nurse. Doc, anong gagawin natin? Saglit na pumingkit si Elias. Hinugot ang lahat ng lakas. Tapos muling tumingin kay Laika. Hindi kita hahayaang mawala. Bulong niya. Hindi ulit. Muling nagbigay ng utos si Elias. Mabilis at tuloy-tuloy. Sa tulong ng buong surgical team, nagawa niyang ipirma ang pagdurugo at maisara ang internal wounds. Bago isarang huling tahi, tumingin siya sa mukha ni Laika. At sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, may tumulong luha sa kanyang mata. Pagkatapos ng operasyon, tahimik na lumabas si Elias. Doon niya nakita ang batang babae. Nakatayo sa gilid. Hawak pa rin ang sariling stuffed toy. Tumingin ito sa kanya. Doc, si mama po. Ililigtas niyo po ba? Hindi siya agad nakasagot. Kasi po, siya na lang ang meron ako. Dito siya parang tinamaan ng kidlat. Anak niya ba ito? Basang-basa pa rin sa ulan si Leia. Nanginginig habang nakaupo sa labas ng operating room. Ang stuffed toy na kanina pa niya yakap-yakap, ngayon ay halos mapunit na sa higpit ng hawak niya. Namumugto ang mga mata ng bata, halatang hindi pa rin natutuyo ang mga luha mula kanina pa. Dahan-dahang lumapit si Dr. Elias Madrigal, tinanggal ang gloves at face mask at huminga ng malalim. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kinatatayuan niya. Isang bata, biglang tumambad sa buhay niya sa isang gabi ng trahedya, kasabay ng muling pagbagsak ng mundo niya. Anak, Iha, anong pangalan mo? May hinang tanong ni Elias. Baka sangka ba sa tinig? Tumingala si Leia, bahagyang nag-aalangan pero halatang umaasa. Leia po. Tumigil ang mundo ni Elias. Leia? Parang sinuntok ang kanyang dibdib. Isang pangalang minsan nilang pinag-usapan ni Laika noon. Kung magiging babae raw ang anak nila, gusto nitong pangalang Leia. Dahil sa ibig sabihin nito, bearer of good news. Kumusta ka, Leia? Anong nangyari sa inyo ng mama mo? Tanong niya ulit. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Napayo ko si Leia. Kumatok po sa pinto. Tapos biglang may tumalsik na ilaw. Tumakbo po si mama. Hinabol po yung lalaki. Sinabi po niya sa akin, "Diyan ka lang anak. Huwag kang lalapit." Pero sumunod po ako. Kumunot ang noo ni Elias. Lalaki? Anong lalaki?
Hindi ko po nakita ang mukha, pero parang galit siya kay Mama. Muling bumalik ang matinding kaba sa dibdib ni Elias. May banta sa kanila? Hindi lang pala ito simpleng aksidente. May tinatakasan ba si Laika? Anong nangyari sa kakambal mo? Tanong ni Elias, maingat ang tono. Dito tumulo ulit ang luha ni Leia. Wala na po si Luna. Luna? Tumango si Leia. Kambal ko po. Masakit po ang tiyan niya noon. May lagnat siya. Humingi po kami ng tulong pero wala pong sumasagot. Naghintay po kami ng ambulansya pero ang tagal po. Hanggang sa hindi na po siya gumising. Tumigil ang hininga ni Elias. Hindi lang siya may anak. Dalawa sana sila. Kambal. Bumigat ang balikat niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Inakalay niya na tapos ng kasaysayan nila ni Laika noon. Pero hito siya ngayon. Nakatayo sa harap ng isang batang umiiyak sa ulan, humihingi ng hustisya, habang ang ina nito ay nakikipaglaban sa buhay. Leia, ilang taon ka na? Tanong niya, halos mahina ang boses. Siyam po. Siyam. Eksaktong 10 taon mula nung huli niyang nakita si Laika. Iyon ang gabing pinalayas niya ito. Dahil sa kasinungalingang ipinasok ng sariling ina niya sa kanyang utak. Iyon ang gabing pinili niyang maniwala sa intriga kaysa sa pag-ibig. At ngayon narito sa harap niya ang bunga ng gabing iyon. Buhay, humihinga, nasasaktan. Lumapit ang head nurse at maingat na lumuhod sa tabi ni Leia. Anak, may kamag-anak ka ba? Lolo, lola, tita. Umiling si Leia. Wala po. Kami lang ni Mama. Palipat-lipat po kami ng tirahan. Pag hindi na po kaya ng upa, lilipat na naman. Pero masaya po kami, basta magkasama po kami. Napapikit si Elias. Kung noong 10 taon pa lang ang nakalilipas ay naniwala siya sa asawa niya, sana hindi ganito ang kahinatnan. Doc, may hinang sabi ng nurse kay Elias. Pwede po ba naming ilipat sa pedia observation si Leia? Tumingin si Elias kay Leia. Pero bago pa siya makasagot, biglang tumayo ang bata at lumapit sa kanya. Hinawakan siya sa laylayan ng kanyang coat. Doc, ikaw po bang doktor ni Mama? Tumango si Elias. Oo. Ililigtas niyo po siya, di ba? Ginawa kong lahat, Leia. Ligtas na siya ngayon, pero kailangan pa niyang magpagaling. Napatitig si Leia sa kanya. Matagal. Parang may sinusukat. Kilala ka po ni Mama? Natigilan si Elias. Oo, matagal na kaming magkakilala. Tumingin sa kanyang mga mata si Leia, sabay sabing, parang kamukha ko po kayo. Parang may bombang sumabog sa pagitan nila. Ang hinala na kanina'y sinasakal si Elias, ngayon parang lantad na sa liwanag. Wala na siyang matatakasan. Anong apelyado mo, Leia? Tanong niya, nanginginig. Hindi ko po alam. Basta po sabi ni Mama, importante raw na itago namin ang apelyado namin. Bumigat ang pakiramdam ni Elias. Alam ni Laika. Alam nitong delikado. At ngayon, parang ang lahat ng kasalanan niya noon ay bumabalik na para singilin siya. Pagka-uwi niya ng gabing iyon, hindi siya agad nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang bawat sinabi ni Leia. May kakambal po ako. Pero nawala siya. Kami lang po ni Mama. 10 taon ang nakalipas. Tahimik ang hapon sa Madrigal Estate. Pero sa puso ni Laika, may kulog na bumubuo. Hawak niya ang isang maliit na kahon. Ang pregnancy test kit na nagpabago sa lahat. 2 malinaw na linya, positibo. May anak siya. May anak sila ni Elias. Habang hinihintay niya sa sala ang kanyang asawa, paulit-ulit niyang iniisip kung paano sasabihin ito. Natatakot siya, pero may kasamang pag-asa. Baka sa anak nila, mas maging matibay sila. Pagpasok ni Elias sa pinto, nakangiti siya. Kahit nanginginig ang mga kamay. Elias, may sasabihin ako sa'yo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumukas muli ang pinto. Isang matunog na sigaw ang pumunit sa ere. Ano to, Elias?
Hiyaw ni Matilda Madrigal, ang ina ni Elias, habang bitbit ang isang tablet. Bago pa man makalapit si Laika, ibinagsak ni Matilda sa mesa ang gadget. Nakadisplay sa screen ang larawang kuha mula sa isang event. Si Laika, kasamang isang lalaking tila pamilyar, magkaakbay, tila masaya. Shit bang asawa mong loyal, Elias? Habang nagtatrabaho ka sa ospital, may kalandian pala siyang iba. Nanlaki ang mata ni Elias. Laika, ano to? Napahigpit ang hawak ni Laika sa pregnancy kit na nasa bulsa niya. Hindi mo naiintindihan. Kuya ni Mariel yan, kaibigan namin sa probinsya. Niyakap lang ako niya sa picture dahil. Pero hindi siya pinatapos. Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Sigaw ni Matilda. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Tapos ngayon, may anak ka pang iba? Naguluhan si Elias. Anak? Kaninong anak? Napatigil si Laika. Dapat doon niya isisingit ang balita. Doon niya sasabihing buntis siya, na ang dinadala niya ay anak ni Elias. Pero sa ingay, sa paninira, at sa malamig na titig ni Elias, hindi siya makasingit. Humakbang palayo si Elias. Wala akong ibang hiningi kundi katapatan, Laika. Pero anong ibinalik mo? Elias, buntis ako. Bulong niya, halos hindi marinig sa pagitan ng mga sigawan. Ano? Tanong ni Elias, nakakunot ang noo. Wala. Napakagat-labing sagot ni Laika. Tinupi niya sa palad ang pregnancy kit. Hindi niya maririnig ito mula sa akin. Hindi ngayon. Hindi ganito. Kinabukasan, sa ilalim ng malakas na ulan, nakaload si Laika sa gilid ng kalsada, bitbit ang isang bag na may konting damit. Wala na siyang matatakbuhan. Wala siyang perang pambili ng pamasahe. Walang bumubukas na pinto. Wala nang Elias na susundo. At wala nang Elias na nakinig. Sa San Raimundo, isang tahimik na baryo. Doon siya nagpatuloy ng buhay, mag-isa. Lumipas ang mga buwan. Lumaki ang tiyan niya. Walang prenatal check-up. Walang tulong medikal. Tanging si Aling Gunding lang, isang retiradong hilot, ang tumulong sa kanya. 2 tong iha. Sabi ni Aling Gunding habang hinahaplos ang tiyan ni Laika. Kambal. Napaiyak si Laika. 2 buhay ang kailangan kong protektahan at walang makakatulong kundi ako lang. Sa paglipas ng 10 taon, sina Leia at Luna ay lumaki sa isang munting barong-barong. Hindi man marangya, puno ng pagmamahal. Ang magkapatid ay inseparable. Kung nasan si Luna, nandoon si Leia, palaging magkahawak ng kamay. Isang araw, nagkasakit si Luna, mataas ang lagnat, nanginginig ang katawan, malamig ang balat. Masakit ulo ko. Daing ng bata, walang signal ang cellphone, wala ring pera si Laika. Naglakad siya palabas ng barangay upang humingi ng tulong, ngunit umuulan. Maputik ang daan, 1 oras bago dumating ang ambulansya. Pagbalik niya, si Leia ay nakaluhod sa tabi ng kapatid. Tahimik, walang iyak, parang walang alam sa nangyari. Hindi ko siya nabantayan. Ako kasi ang mas malakas. Ako dapat ang nawala. Hindi anak, hindi. Ilang araw pagkatapos ng libing ni Luna, tahimik si Laika, tahimik si Leia. Ang tanging natiray, ang kahon ng mga sulat ni Laika. Sulat na hindi niya kailanman na ipadala kay Elias. Lahat ng liham ay para sa araw na baka matagpuan siya, para sa araw na baka kailangan niyang humingi ng tulong. Isa sa mga sulat ay nakatakip ng nakasulat, kung may mangyari sa akin, iligtas mo ang kambal. Ngayon, nakahiga si Laika sa ospital, walang malay. Sa subconscious niya, paulit-ulit ang sigaw ng anak. Mama, si Luna, si Leia, tulungan mo kami. Tahimik ang gabi sa ospital, tanging tik-tak ng orasan at mumunting tunog ng monitor ang maririnig sa loob ng silid ni Laika. Sa isang sulok, nakaupo si Leia, tahimik, yakap-yakap ang luma at gusot na stuffed toy ni Luna. Hindi siya umiiyak.
Hindi rin siya natutulog. Pero sa likod ng kanyang mga mata, may unos na ayaw humupa. Ang init ng katawan ng kanyang ina. Ang malamig na kamay ng kambal. Ang katahimikang hindi niya maintindihan. Lahat ay paulit-ulit na bumabalik. Ma? Mahina niyang bulong habang tinititigan ng ina. Ma, gising ka na po please. Lumapit ang nurse. Anak, gusto mo bang matulog muna sa lounge? Baka gusto mong kumain. Umiling si Leia. Dito lang po ako. Okay, pero kung kailangan mo ng kahit ano, tawagin mo lang ako ha? Tumango ang nurse bago lumabas ng kwarto. Pagkaalis ng nurse, muling bumuntong hininga si Leia. Kinuha niyang kwaderno mula sa bag. Binuksan ito sa isang pahinang may drawing. Isang batang babae na may mahaba ang buhok. Katabi ang isa pang batang babae na may hawak na teddy bear. Luna and Leia, forever. Ang nakasulat sa itaas. Di ba sabi mo, hindi mo ako iiwan? Mahina niyang usal habang tinititigan ang drawing. Pero ikaw ang nawala. Ako kasi ang mas malakas. Ako dapat yung nawala. Flashback. Isang araw bago mangyari ang trahedya. Magkaakbay sina Leia at Luna habang papasok ng bahay. Umuulan pero pareho silang masaya. May dalang bulaklak si Luna, binulot sa gilid ng daan. Para kay Mama. Nakangiting sabi ni Luna. Bakit parang ikaw lang ang may laging pakulo? Biro ni Leia, pero halatang aliw na aliw sa kakambal. Mahal natin si Mama, di ba? Oo naman. Pagsapit ng gabi, nilagnat si Luna. Umiiyak siya, nanginginig, paulit-ulit na sinasabi. Ate, ayoko pang mawala. Anong sinasabi mo, Luna? Hindi ka mawawala. Magaling ka nga sa spelling contest, di ba? Pero hindi siya sumagot. Sa halip, niyakap niya si Leia, mahigpit. Pangako, Leia, kahit anong mangyari, pantayan mo si Mama. Huwag mo siyang paiiyakin. Present day. Pinunasan ni Leia ang lumalabas ng luha gamit ang manggas ng kanyang jacket. Tiningin niya ang puting unan sa ilalim ng ulo ng ina. Mama, kung hindi pa ako sumunod sa inyo noon, kung ako po yung nagkasakit, baka buhay pa si Luna. Humigpit ang hawak niya sa stuffed toy. Ako dapat ang nawala, kasi ako yung mas malakas. Ako yung mas matapang. Naglakad siya palapit sa kama ni Laika. Maingat na umakyat sa tabi at dahan-dahang ipinatong ang ulo sa dibdib ng ina. Tahimik, nakikiramdam. Wala na po kaming bahay. Wala na si Luna. Kayo na lang po ang meron ako. Sa labas ng kwarto, nakatanaw si Elias mula sa salamin. Hindi niya kayang pumasok. Ang bawat hakbang papalapit sa anak ay parang hakbang na pabalik sa lahat ng nakaraan niya. Sa gabing pinili niyang talikuran si Laika sa mga taon na hindi niya hinanap, sa buhay na dapat ay kasama siya, pero piniling itapon. Nakita niyang ipinatong ni Leia ang stuffed toy sa dibdib ng ina. Iyon ang parehong laruan na kanina pa niyang napapansin. Ang laruan na minsang ipinangako niyang ibibili ng dose-dose ng klase kung sakaling magkaanak sila ni Laika noon. Pero ngayon, isa na lang ang natira, parehong laruan, parehong anak. Pero iisa na lang ang buhay. Maya-maya, lumabas ang doktor at lumapit kay Elias. Dr. Madrigal, stable na po si Miss Laika, pero coma pa rin. Hindi natin masabi kung kailan siya magigising. Tumango lang si Elias. May posibilidad ba na hindi na? Lagi pong may posibilidad, pero may mga pagkakataon din na pag-ibig ang bumubuhay sa mga walang malay. Tumitig si Elias sa loob ng kwarto. Kung ganun, sana maramdaman niya kung gaano siya kamahal ng anak niya. At sa unang pagkakataon, pumasok siya sa kwarto. Napatayo si Leia. Agad na napaatras nang makita ng pumasok. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Doktor? Leia. Mahinang bati ni Elias. Pwede ba akong umupo saglit? Tahimik si Leia pero hindi siya tumanggi. Umupo si Elias sa gilid ng kama. Tinitigan niya si Laika habang nasa isang tabi si Leia. Alam mo, minsan, may mga taong akala nila malakas sila kasi hindi sila umiiyak. Mahinang sabi ni Elias.
Pero minsan, ang totoong matapang, yung mga batang gaya mo, yung natatakot pero nananatiling nakatayo. Hindi po ako matapang, sagot ni Leia. Kasi hindi ko po nasagip si Luna. Napatigil si Elias. Hindi mo kasalanan, Leia. Hindi mo pa ako kilala, sagot ni Leia. Ikaw si Leia at ako si Elias. Hindi lang doktor ng mama mo kundi... Humugot siya ng malalim na buntong hininga at hindi natuloy ang kanyang sasabihin dahil hindi pa ito ang tamang panahon. Sa pribadong laboratorio ng Madrigal Medical Holdings, may isang silid na hindi basta-basta napapasok ng kahit sinong empleyado. Confidential, restricted access. Doon ngayon nakaupo si Dr. Elias Madrigal. Nakayoko, hawak ang isang envelope na tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng pasyenteng isinugod niya sa operating room. Bago niya ito buksan, pumikit siya para bang sinasakal ng hininga niya ang sarili niyang dibdib. Flashback. Ang tanong ni Leia. Parang kamukha ko po kayo. Sumunod ang sinabi ng nurse. Anak po siya ng pasyente, walang ama, palipat-lipat ng tirahan. At ngayon, ang papel sa kanyang mga kamay ang magsasabi ng pinal na hatol. Dahan-dahang pinunit ni Elias ang selyo ng sobre, tumambad ang dokumento, at sa gitna ng mga technical na salita at genetic markers, isa lang ang tumatak sa mata niya. Probability of paternity, 99.999999%. Conclusion: Dr. Elias Madrigal is the biological father of the minor subject, Leia. Napaupo siya sa silya, hawak ang papel na parang apoy. Anak ko siya. Mahina niyang sambit. Ang isang damdaming matagal nang kinulong sa likod ng karangyaan, tagumpay, at malamig na pangarap, ngayon ay bigla na lang kumawala, parang may sumundot sa kanyang puso. Isang sakit na hindi kayang tapalan ng pera o posisyon. Hindi ito appendicitis, hindi ito tumor, ito ay isang sugat sa damdamin. Malalim at matagal na ngayon pa lang niya nadarama. Bigla siyang natawa, mapait. Akala ko patay na yung bahagi kong marunong magbahal. Bulong niya. Pero bakit ngayon? Parang gusto kong umiyak. Pagbalik niya sa ospital, dinatan niyang nakatulog si Leia sa tabi ng kama ni Laika. Magkahawak ang kamay ng mag-ina. Si Leia ay may bahagyang ngiti sa labi. Tila sa panaginip lang siya, nakakahanap ng payapang mundo. Lumapit si Elias, dahan-dahang umupo sa silyang kaharap ng kama. Ilang minuto siyang tahimik, pinagmasdan niyang noo ni Laika, ang linyang likha ng taon, ng pagod at pag-aalaga. Napansin niya rin ang bahagyang galo sa gilid ng braso, na tila bakas ng isang buhay na walang pahinga. Pasensya ka na, mahinang sabi niya. Pinaniwala ko ng ina ko na niloko mo ko. Hindi ko man pinakinggan ang paliwanag mo. Wala man akong ginawang paraan para malaman ang totoo. Tumingin siya kay Leia, na mahimbing pa ring natutulog. Hawak nito ang sirang stuffed toy ni Luna. Kung sana lang ay naging mas matapang ako noon. Napakapit siya sa papel ng DNA result na kanina pa niya hawak. At sa loob ng kwarto, sa gitna ng katahimikan, tuluyang bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. Kinabukasan, tumawag siya ng emergency board meeting para ipag-alam na ilang linggo siyang hindi papasok sa ospital. Ang mga shareholders ay nabigla. Ang kilalang Dr. Elias Madrigal, ang taong halos nakatira sa operating room, ay bigla na lang magpapahinga. May personal akong kailangang ayusin. Maikling sagot niya. Walang nagtanong pa. Sanay silang hindi pinapakailaman si Elias. Bumalik siya sa ospital dalang isang bagay, isang maliit na kahon na may laman ng bracelet na may pangalan na Leia at isang maliit na singsing na pambata. Regalo sana niya iyon sa anak nilang hindi niya alam na isinilang. Hindi man ito makabawi sa 10 taon na nawala. Pero sana maging simbolo ito ng bagong simula. Nang magising si Leia, nakaupo na sa tabi ng kaama si Elias. Tahimik. Hindi nagmamadali. May luhang naiwang bakas sa kanyang pisngi. Pero ngumingiti siya ngayon.
Leia. May hintang tawag niya. Inihanda ko to para sa anak ko noon, pero hindi ko na ibigay. Ngayon, gusto ko sanang ibigay sa'yo. Sabay abot ng maliit na kahon. Bumukas ang kahon, tumambad ang bracelet na may nakaukit na pangalang Leia at isang pink na singsing na may hugis bituin. Napatitig si Leia. Para sa akin po to? Tumango si Elias. Para sa'yo, dahil ikaw si Leia at ako ang... Hindi pa siya tapos magsalita nang tumalon si Leia sa kanyang yakap. Hindi siya nagsalita. Si Elias man ay hindi na muling nagbitiw ng kahit anong salita. Pero sa yakap na iyon, ramdam ng isa't isa ang matagal ng pagkauhaw sa koneksyon ng ama sa anak, ng anak sa ama. Maya-maya, dumating ang nurse. Doc, may sinat po si Miss Laika. Baka stress-related, pero stable pa rin ang vitals. Tumayo si Elias, lumapit kay Laika, hinawakan niyang kamay nito. Kung gising ka lang ngayon, sana malaman mong mahal kita. Hindi man ako niniwala noon, pero ngayon, buo ng paniniwala ko sa'yo, sa anak natin, sa pamilya natin. At sa unang pagkakataon, sa gitna ng katahimikan, gumalaw ang daliri ni Laika. Bahagyang umangat ang kilay ni Elias. Laika? Pero wala pa ring gising. Isang pahiwatig lang. Isang senyales. Pero sapat na iyon. Sapat na para maniwala siyang hindi pa huli ang lahat. Sa isang linggong lumipas, halos hindi na umuwi si Elias sa mansyon niyang puno ng mamahaling bagay pero walang kaluluwa. Ang mas pinili niyang tahanan ngayon ay ang silid 309 ng hospital. Kung saan nakahiga si Laika at kung saan natutulog sa sofa ang batang minsang inakalang hindi niya makikilala. Isang gabi, habang tahimik ang buong floor at tanging tunog ng monitor ang maririnig, umupo si Elias sa tabi ni Leia na nakayuko sa isang coloring book pero walang sinulatan. Laging dala ni Leia ang stuffed toy ni Luna. Lagi rin siyang may dalang maliliit na papel na may sulat kamay na dasal. Hindi ka pa matutulog? Tanong ni Elias, may hinahon ng tono. Umilig si Leia. Baka po kasi magising si Mama. Gusto ko po ako yung unang makita niya. Pangiti si Elias. Mabait kang bata. Tahimik. Ilang saglit ang katahimikan bago nagsalita muli si Leia. Doc, Tito Elias. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki. Pwede ko po ba kayong yakapin? Parang may bumara sa lalamunan ni Elias. Noon lang siya tinanong ng ganoon. Noon lang siya makarinig ng ganong inosenteng hiling. Isang simpleng yakap mula sa batang siya mismo ang dahilan kung bakit lumaking kulang. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang sarili at ibinuka ang kanyang mga braso. Walang alinlangan. Si Leia ay lumapit at sumiksik sa kanyang dibdib. Mainit, maliit, nangangailangan. At doon, sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, inakap ni Elias ang anak niya. Tahimik, walang paliwanag, walang ingranding pahayag. Pero sa katahimikan, dama ang lahat, ang paghingi ng tawad, ang hindi masambit na, mahal kita, ang pagtanggap. Ang init ang dibdib niyo. Bulong ni Leia, bahagyang nanginginig. Sige lang, Leia. Andito lang ako. Sagot ni Elias, pilit tinatago ang pag-iyak, pero hindi na rin niya kinaya. 1, 2, hanggang sa bumulwak ang luhang, hindi niya na kayang pigilan. Ang kamay niya ay nakahawak sa likod ni Leia, parang ayaw niya nang bitawan, tila bang natatakot siya, na kung bibitew siya ngayon, baka mawala ulit. Si Mama po, sana gumaling na po siya. Bulong ni Leia habang nakasiksik sa kanyang dibdib. Kasi po, pag siya nawala, wala na po akong pamilya. Tumigil ang mundo ni Elias. Wala na po akong pamilya. Ang salitang iyon ay parang kutsilyong humiwa sa laman ng puso niya. Oo nga pala, naisip niya. Ako lang ang natira. Ako na lang ang meron siya. Hindi niya napigilang ihapit ang mas mahigpit pang yakap. Hindi ka na mawawala ng pamilya, anak.
Mahina niyang sabi, "Kahit anong mangyari, ako ang bahala sa'yo. Hindi kita iiwan." Kinabukasan, habang natutulog si Leia sa sofa, dumating ang isang matandang lalaki, si Don Fausto, ang butihing chairman ng hospital at matagal ng mentor ni Elias. "Elias, narinig ko ang balita." Mahina niyang sabi habang nilalapitan si Elias sa labas ng kwarto. "Na-hospital si Laika, ang babaeng iniwan mo noon, at siyang batang yan, anak mo pala." Tumango si Elias, tila wala ng lakas para magtago. "Nagsisinungaling ako noon sa sarili ko, Don Fausto. Akala ko okay na ako. Pero ngayon, parang ako yung pasyente na hindi alam kung paano gagaling. Alam mo kung anong gamot sa puso, Elias?" Tanong ni Don Fausto. "Ano po?" "Pagyakap sa sugat mo, hindi pagtakas." Tumingin si Elias sa loob ng silid. Si Leia, mahimbing pa rin natutulog. Nakatalukbong ng maliit na kumot, habang si Laika ay nasa coma, hindi pa rin gumigising. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok ulit si Elias. Naupo sa tabi ni Laika, hinawakan ng kamay nito, at tinawag sa unang pagkakataon, hindi bilang doktor, kundi bilang isang taong nagsisisi. "Laika, kung naririnig mo ko, gusto kong malaman mo na hindi na ako yung lalaking iniwan ka. Hindi ko alam ang totoo noon. Natakot lang ako. Nagpadala sa galit, sa kasinungalingan." Hinawakan niyang palad nito at ipunesto ang isa niyang kamay sa dibdib ng babae. "Nararamdaman mo ba to? Hindi ko man masabi noon, pero minahal kita. At ngayon, kung papayag ang tadhana, gusto kong bumawi. Gusto kong ayusin lahat." Lumipas ang mga oras. Hating gabi na. Ngunit hindi pa rin natutulog si Elias. Binabantayan si Leia. Binabantayan si Laika. At sa mga sandaling iyon, habang tahimik ang mundo, alam niyang ito ng panibagong simula ng buhay niya. Hindi bilang doktor, hindi bilang CEO, kundi bilang ama. At kung bibigyan siya ng ikalawang pagkakataon, handa siyang baguhin ang lahat. 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong ospital. Sa loob ng silid, isang maliit na ilaw lamang ang bukas sa tabi ng kama. Si Elias ay nakatulog sa silyang kaharap ni Laika, habang si Leia naman ay nakayakap sa stuffed toy ni Luna. Mahimbing na natutulog sa sofa. Walang sinuman ang handa sa susunod na mangyayari. Biglang gumalaw ang madaliri ni Laika. Sumunod ang mata, dahan-dahang bumukas. Naglakad-lakad ang paningin sa paligid. "Saan ako?" May hinang bulong ng babae. Halos pabulong lamang, pero sapat para magising si Elias. Napabalikwas siya ng tayo. "Laika?" Dumilat si Laika ng tuluyan. Ang putla ng kanyang mukha, pero malinaw na gising na siya. Buhay, gising. "Laika." Lumapit si Elias. Nanginginig ang kamay habang hawak ang palad nito. "Ako to, si Elias." Ngunit kumunot ang noo ni Laika. Parang may pagkailang. Tumitig siya sa mukha ng lalaki. Saka dahan-dahang inalis ang kamay. "Elias?" Bulong niya. Sino ka?" Parang may sumabog sa dibdib ni Elias. "Laika, ako ang asawa mo, si Elias Madrigal. Hindi mo ako maalala?" Nilingon ni Laika ang paligid. Pilit inaalala ang naririnig, ngunit imbis na tugon, unti-unti siyang kinabahan. Anong taon na? Bakit ako nandito?" Nagmamadaling pumasok ang doktor at nurse. Pinulsuhan si Laika, sinuri ang mata. Tinanong ng basic questions. "Ma'am, anong pangalan mo?" "Laika." Napatigil siya. "Ano nga ulit ang buong pangalan ko?" Lumingon ng doktor kay Elias. "Kailangan po muna natin siyang obserbahan, Dok. Mukhang may cognitive disruption." Sa kabilang sulok, nagising si Leia. Napabangon. "Mama?" Sigaw niya, halos tumalon sa kama. Paglapit niya, tinignan siya ni Laika, ngunit walang kinang ng pagkakakilala sa mata nito. "Anong pangalan mo, Iha?"
Tanong ni Laika. Walang kulay ang tinig. Napahinto si Leia. Mama, ako to. Si Leia po. Tahimik, walang reaksyon. Tanging pagtataka lang sa mukha ni Laika. Ako po yung anak nyo. Ako po yung kasama niyo sa bahay, di ba po? Naaksidente po tayo. Tapos sinugod kayo dito. Unti-unting umatras si Laika sa kama. Parang napapaligiran ng mga estranghero. Hindi ko kayo kilala. Mahinang bulong niya bago tumulo ang unang luha. Mama. Humagulhol si Leia. Lumabas ang doktor at kinausap si Elias sa hallway. Doc, base sa initial naming pagsusuri, mukhang meron siyang selective retrograde amnesia. Madalas itong dulot ng matinding emotional na trauma. Selective? Tanong ni Elias. Ibig sabihin, yung ibang bahagi lang ng alaala niyang nawala? Oo, hindi niya maalala ang mga taong malapit sa kanya, lalo na kung may malalim na emosyon o traumang kaugnay. Ako at ang anak namin. Bulong ni Elias. Tumango ang doktor. Pwede pa pong bumalik ang alaala pero walang kasiguruhan. Maaring unti-unti, maaring biglaan at maaring hindi na. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Laika. Tulalang nakatitig sa salamin. Binibigyan siya ng gatas ng nurse pero hindi niya ito iniinom. Para siyang nawala ng direksyon. Parang siya ay kaluluwang nawawala sa sariling katawan. May bata kanina, umiiyak. Sabi niya, anak ko raw siya. Mahina niyang sabi, pero wala akong anak, wala akong asawa, wala akong maalala. Baka sa boses niyang takot. Ang pangambang baka hindi niya na makilalang sarili. Sa lounge, si Leia ay tahimik na umiiyak habang yakap ni Elias. Bakit po ganun? Tanong ni Leia. Bakit po hindi ako kilala ni Mama? Hindi agad nakasagot si Elias. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Hindi natin kasalanan, anak. Pero gagawin natin ang lahat para maalala ka niya. Paano kung hindi niya na ako matandaan? Hinigpitan ni Leia ang yakap. Ako na lang po meron siya. At sa linyang iyon, muling naalala ni Elias ang mga salitang bumulong si Leia nung isang gabi. Kasi po, pag siya nawala, wala na ba akong pamilya? Ngayon, narito ng ina, gising, buhay. Ngunit ang alaala ng kanilang pagmamahalan, ang koneksyon sa anak, ang buong pagkatao ng kanilang pamilya, wala na. Gabi na, muling bumalik si Elias sa silid ni Laika. Wala si Leia, pinatulog muna ng nurse sa pedia ward pansamantala. Si Laika ay gising pero walang imik, tila manhid sa lahat. May hawak siyang sulat, isa sa mga luma niyang isinulat noon na nailigtas mula sa kanyang bag. Sinulat ko raw to. Bulong niya, pero hindi ko maalala kung bakit. Lumapit si Elias. Iyan ang sinulat mo noon. Sinabi mong kung may mangyari sa'yo, iligtas ko ang kambal. Tumitig si Laika sa kanya. Kambal? Tumango si Elias. May dalawa kang anak, si Leia at si Luna. Nasaan siya? Hindi sumagot si Elias. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Laika. Hindi dahil naalala niya, kundi dahil may lungkot na hindi niya maipaliwanag. Bakit parang ang sakit sa dibdib ko? Tanong niya. Parang may nawawala. Tumango si Elias, pilit na hindi umiyak. Kasi may bahagi ka na nawawala, Laika. At kahit hindi mo kami maalala, hindi kami aalis. Madaling araw. Walang buwan sa langit. Sa ospital, katahimikan ang bumalot sa buong pasilyo. Sa loob ng silid, 309. Mahimbing ang tulog ni Laika, pero ang kanyang mukha ay hindi payapa. Ang kanyang noo ay pawisan, at ang kanyang mga mata, bagamat nakapikit, ay kumikibot na parang may kinakatakutang tanawin. Bigla, sa gitna ng katahimikan, isang impit na boses ang lumabas sa kanyang labi. Luna. Napabangon si Elias mula sa kanyang pagkakaupo sa silya. Nakayuko siya kanina. Tulug-tulugan. Hawak ang kamay ni Laika. Ngunit ngayon,
Ang tinig ni Laika ay tila kirot na tumusok sa kanyang puso. Luna. Ulit ni Laika, mas mahigpit na ang paghinga. Parang hinahabol ang isang bagay na hindi niya makita. Laika. May hinang tawag ni Elias. Lumapit siya at dahan-dahang hinaplos ang noo ng asawa. Panaginip lang yan. Ngunit hindi tumigil sa Laika. Mula sa pagkakahiga, bigla siyang pumaling, tila nagwawala. Nanginginig ang buong katawan niya. Nasaan ka na, anak? Luna, huwag mo akong iwan. Anak! Napatingin sa monitor ang nurse na nakabantay sa kamera. Kaagad siyang tumakbo papasok. Doc Elias, na-trigger po siya. Agitated REM sleep. Kailangan natin siyang pakalmahin. Ngunit pinigilan ni Elias ang nurse. Sandali lang, hayaan mo muna siyang lumaban. Sa loob ng panaginip, si Laika nasa isang madilim na kalsada, basa ang kanyang damit. Malakas ang ulan. Sa dulo ng daan, may maliit na batang babae, nakatalikod, nakasuot ng puting bestida. Luna? Sigaw ni Laika. Tumakbo siya, mabilis. Kinakabog ang dibdib, ngunit parang hindi siya umuusad. Parang mas lumalayo ang bata habang nilalapitan niya. Luna! Napalingon ng bata. Mapuputla ang labi. Malalim ang mga mata. Bakit mo ko iniwan, Mama? Hindi kita iniwan. Sinubukan kong iligtas ka. Pero hindi mo ako nasagip. Sagot ng bata. At ngayon, hindi mo na rin maalala si Leia. Napahinto si Laika, lumuluhang nakaluhod sa gitna ng ulan. Patawad. Sa aktual na mundo, tuluyan nang nagising si Laika. Nanginginig, pawis na pawis. Nanginginig ang luha. Pagmulat ng mata niya, unang bumungad ang mukha ni Elias. Elias? Napatayo siya. Naalala mo na? Pero umiling si Laika. Hindi ko alam kung sino ako. Pero may naririnig akong boses sa panaginip. Sigaw ng bata. Paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalang Luna. Kinabukasan, tahimik lang si Laika habang nakaupo sa wheelchair at pinapainom ng gatas ng nurse. Wala siyang gana, wala rin siyang kibo, pero sa mata niya, may lungkot na hindi kayang itago. Si Leia, na nasa labas lang ng silid, tinititigan ng ina sa salamin. Parang gustong lumapit pero natatakot. Nilapitan siya ni Elias. Gusto mo bang samahan si mama mo ngayon? Umiling si Leia. Hindi niya po ako kilala. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil ka ng maging anak. Tahimik si Leia, pero ilang segundo pa'y binitawan ng stuffed toy at tumango. Gusto ko po siyang makilala ulit, kahit konti lang. Pagpasok nila sa kwarto, si Laika ay nakatanaw lang sa bintana. Laika, may hinang tawag ni Elias. May bisita ka. Paglingon niya, nakita niya si Leia, nakasuot ng dilaw na bestida. Ang paborito niya noong maliit pa sila ni Luna. Magandang araw po. Bati ni Leia, halos hindi marinig. Hello. May hina ring sagot ni Laika. Tahimik, mabigat ang hangin sa pagitan nila. Para silang estrangherong pinagtagpo ng kapalaran. May kwento po ako, kung okay lang. Alok ni Leia. Tumango si Laika. Naglabas si Leia ng maliit na papel. Isang guhit ng dalawang batang magkahawak ng kamay. Sila po si Luna at si Leia. Kambal po sila. Si Luna, tahimik at mahinhin. Ako po, malikot at matanong. Pero magkasama po kami palagi hanggang isang araw. Siya po ay nagkasakit. Hindi kumibo si Laika pero titig na titig sa guhit. Si Luna po, hindi na gumising. Tumulang luha sa pisngi ni Leia. At simula nun, ako na lang po ang natira. Napatingin si Laika sa bata. May kung anong pamilyar sa mukha nito. Sa mata, sa paraan ng pagngiti kahit naluluha. At sa kanyang puso, parang may humaplos. Yung bata sa panaginip ko. Sinisigaw ang Luna. Bulong ni Laika.
Tumango si Elias. Kasi kahit hindi mo maalala, naroon pa rin sila sa puso mo. Kinagabihan, muling natulog si Laika, tahimik ang gabi. Ngunit sa panaginip, bumalik muli ang bata, nakatayo sa gitna ng ilaw. Hindi na madilim ang paligid, ngumiti ito. Anak, tawag ni Laika. Luna? Tumango ang bata. Patawad anak. Huwag kang mag-alala, mama. Sagot ng tinig ni Luna. Kasama mo si Leia, siya ang kailangan mo ngayon. Muling napabalikwas si Laika sa kama, nangingilid ang luha, nanginginig ang kamay. Tumayo siya kahit mihina, pinilit lumapit sa pinto, binuksan ito. Sa labas ng pintuan, natutulog si Leia sa waiting chair. Dumuhod si Laika, hinaplos ang buhok ng bata. Leia. Tumilat si Leia. Mama? Ngumiti si Laika, bagamat bakas pa rin ang kalituhan sa mata. Hindi ko man maalala, pero pakiramdam ko, ikaw ang tahanan ko. At sa unang pagkakataon mula nang magising si Laika, nagyakapan silang mag-ina. Nang gabing iyon, matapos ang panaginip, kung saan muling nagpakita si Luna, hindi na nakatulog si Laika. Nakatulala siya sa kisame, nang silid habang hawak-hawak ang guhit na ibinigay sa kanya ni Leia. Dalawang batang magkahawak kamay. Hindi niya maipaliwanag, pero may luhang kusa na lang tumulo sa gilid ng mata niya. Bakit parang masakit ang puso ko? Bakit kahit wala akong maalala, parang may nawawala? At may galit sa dibdib ko na hindi ko matukoy kung para kanino. Kinabukasan, tahimik na pumasok si Elias sa silid. May dala siyang mainit na sabaw at isang maliit na pulang kahon. Nakita niya si Laika, nakaupo na sa wheelchair, tulalang nakatanaw sa bintana. Laika, may hinang tawag ni Elias. May gusto akong sabihin. Hindi siya lumingon, pero hindi rin siya tumutol. Umupo si Elias sa tabi niya. Halos isang dangkal lang ang pagitan nila. Naalala mo na ba ako? Tanong ni Elias, nanginginig ang boses. Umiling si Laika. Hindi, pero may mga tanong akong hindi masagot. Tulad ng, bakit may laging kirot sa dibdib ko kapag nakikita kita? Huminga ng malalim si Elias. Ngayon na, wala nang atrasan. Tahimik, isang segundo, dalawa. Hanggang sa bumaling ang mata ni Laika sa kanya. Gulat na gulat. Hindi makapaniwala. Asawa? Tumango si Elias. Nagpakasal tayo 10 taon nang nakalipas. Mahal na mahal kita. Pero, iniwan kita. Dahil naniwala ako sa kasinungalingan ng iba. Hindi kita pinakinggan. Napatitig si Laika sa kanya. Bakas ang pagkalito. Ngunit unti-unti, may nangibabaw na damdamin. Sakit. Kung asawa kita at mahal mo ko, bakit mo ako iniwan? Nanginginig ang tinig niya kahit wala siyang buong alaala. Ang tanong ay parang nanggaling hindi sa isip kundi sa kaluluwang sugatan. Napayuko ko si Elias. Dahil naging duwag ako. Pinaniwala ko ng ina ko na may ibang lalaki ka. Ipinakita nila sa akin ng isang litrato. Wala akong ebidensya, pero pinili kong paniwalaan iyon kaysa manindigan para sa'yo. Hindi kita maalala. Bulong ni Laika. Pero alam ko, ramdam ko, na iniwan ako ng taong dapat ko maasahan. Lumapit si Elias. Nangingilid ang luha. Alam kong hindi sapat ang sorry, pero gusto kong simulan muli. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo, para kay Leia. Nanlaki ang mata ni Laika. Si Leia. Si Leia ang anak natin. Isa siya sa kambal na ipinanganak mo. Halos mawala ng hininga si Laika. Kambal? Tumango si Elias. May kapatid siyang si Luna, pero siyang batang lagi kong napapanaginipan. Bulong ni Laika. Palagi siyang tumatawag, umiiyak, at sinasabi sa akin, huwag ko siyang kalimutan. Napatayo siya, kahit nanghihina. Luna,
Siya ang nawawala. Tumayo si Elias. Inalalayan siya. Wala na siya, Laika. Hindi siya umabot sa ospital. Ngunit si Leia, siya ang dahilan kung bakit ka lumaban. Siya ang nagbabantay sa iyo gabi-gabi. Tahimik na tumulo ang luha ni Laika. Patawad. Bulong niya, hindi kay Elias kundi para sa sarili. Patawad ko. Hindi kita nakilala agad, anak. Sa labas ng silid, si Leia ay tahimik na nanonood sa kanila sa siwang ng pinto. Narinig niya ang pangalan ng kapatid. Narinig niyang alam na ng ina niya ang totoo. Pero sa halip na lumapit, umurong siya ng dahan-dahan. Hindi pa siya handa. Dahil ang sakit ng makita ang sariling ina na hindi siya maalala ay muling gumuguhit sa puso niya. Kahit pa alam niyang unti-unting bumabalik ang lahat. Muling lumapit si Elias kay Laika. Handa akong palayain ka kung yun ang kailangan para gumaling ka. Pero kung may konting puwang sa puso mo, kung may parte pa ng alaala mo na kayang bumalik, gusto kong malaman mo na mahal kita at hinding-hindi kita iiwan. Napapikit si Laika, tumulo ang luha. May sugat sa puso ko, malalim. Hindi ko alam kung galing sa'yo o galing sa akin. Pero nandito siya at ayaw niya akong patulugin. Parang may boses sa loob ko na sumisigaw na, bakit? Bibigyan ko ng sagot ang bakit na yan. Sagot ni Elias. Hindi sa salita, kundi sa mga araw na susunod. Nagkatinginan sila. Hindi ito iyakan ng kapatawaran. Hindi ito pagtatapos ng away. Ngunit ito ay simula ng pagtangkap sa sugat at ng paninindigang hindi na muling bibitaw. Sa paglabas ni Elias ng silid, dinatnan niya si Leia na nakaupo sa hallway, yakap ang stuffed toy ni Luna. Anak. May hinang tawag niya. Tumingin si Leia. Naalala na po ba niya ako? Umiling si Elias. Hindi pa, pero nararamdaman ka na niya at yun ang simula. Tahimik si Leia pero sa kanyang mga mata, may bahid ng pag-asa. Nang araw na iyon, magaan ang hangin sa ospital. Sa unang pagkakataon, si Laika ay pumayag na ilipat sa rehab ward para sa light recovery. Bagamat mahina pa, unti-unti na siyang naglalakad. Inaakay ng therapist habang si Elias at Leia ay nakasunod. Ma, dahan-dahan lang po. Ani Leia, hawak ang gilid ng wheelchair. Ngumiti si Laika, hindi pa buong alaala, pero ang mukha ng bata ay unti-unti nang nagiging tahanan sa puso niya. Ang bait ng anak natin. Sabi niya kay Elias. Tumangong lalaki, tulad ng nanay niya. Ngumiti pa bago nila maramdaman ang init ng sandaling iyon. Isang malamig na tinig ang bumasag sa kanilang katahimikan. Napakalungkot namang makita ang isang madrigal na nakikisiksik sa isang hindi ka-level mo. Napalingon si Elias. Sa dulo ng hallway, nakasuot ng perlas, mamahaling blazer at nakataas ang kilay. Si Matilda Madrigal, ang kanyang ina, nakatingin ng may pang-uyam kay Laika. Mom. Napabulong si Elias, agad siyang humarang sa pagitan ni Laika at ng ina niya. Anong ginagawa mo rito? Binisita ang anak kong sana'y hindi nagtatapon ng pangalan natin sa putikan. Sagot ni Matilda. Tumayo si Laika kahit nanginginig. Hindi siya umatras. Hindi kita kilala, pero parang kilala ko ang tinig mong yan. Hindi mo kailangan akong kilalanin, Iha. Mariing sabi ni Matilda. Pero tandaan mo to. Hindi ka para kay Elias. Hindi kita kinilala doon at hinding-hindi rin ngayon. Isa kang probinsyanong umangkin ng buhay na hindi para sa'yo. Sa mismong salitang iyon, probinsyana, hindi para sa'yo. Parang may sumabog sa utak ni Laika. Flash. Basang-basa siya. Buntis. Nakalohod sa harap ng gate ng Madrigal Estate. Umuulan. Nagmamakaawa siya. Mama Tilda, pakiusap. Pakinggan niyo po ako. Walang ibang lalaki sa buhay ko kundi si Elias.
Hindi mo siya asawa. Hindi ka aliping umaasang magiging reyna. Umalis ka bago kita ipatapon. Isang hampas ng bag sa katawan niya. Isang buhos ng ulan. Isang pagsasara ng gate. At pagkatapos, isang impit na sigaw ng bata sa sinapupunan niya. Ah! Ang sakit! Balik sa kasalukuyan. Parang binuhusan ng yelo si Laika. Niyakap niya ang ulo. Namilipit. Laika! Sigaw ni Elias. Agad siyang sinalo. Anong nararamdaman mo? Bumabalik, Elias. Naaalala ko. Nanginginig ang tinig ni Laika. Tumingin siya kay Matilda. Halos manginig sa galit. Ikaw ang nagtaboy sa akin noon. Sigaw niya. Namutla si Matilda, pero hindi umatras. Dahil hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Buntis ako noon. Walang-wala. At ikaw mismong nagsabi sa akin na hindi ako para sa pamilya ninyo. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalang kalahati ng buhay ko. Tumulang luha ni Laika. Pero ngayon ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa galit at sa paggamulat. Kung hindi mo ako itinaboy, sana hindi ko pinalaki ang mga anak kong mag-isa. Sana hindi ko inilibing ang isa kong anak na wala man lang tulong. Laika, sabi ni Elias, yakap siya sa balikat. Tama na, ako nang bahala. Ngunit si Laika ay humarap ng buong tapang. Hindi ako magpapatahimik. Hindi ngayon. Tumingin siya kay Leia. Anak, ito ang babaeng nagtulak sa atin sa dilim. Pero hindi mo kailangang matakot sa kanya. Dahil ngayon, alam ko ng totoo at handa akong lumaban. Umusad si Matilda. Akin ang anak kong si Elias. Lumaki siya sa karangyaan. Inilayo ko siya sa kahirapan para sa magandang kinabukasan. Pero pinalitan mo ng yaman ng puso niya. Putol ni Elias. Malalim ang tinig. Ginawa mo akong bato. Ginawa mo akong manhid. Pero itong babaeng ito, si Laika, ang bumuo sa akin muli. Nanigas si Matilda. Hindi mo ako dapat pinipili laban sa kanya, anak. Hindi ito tungkol sa pagpili. Sagot ni Elias. Ito ang tamang gawin. Dahil ngayon, hindi ko na ikinakahiya ang pamilya ko. At kung yan ang dahilan kung bakit masisira ang pangalan ng Madrigal, mabuti pa, palitan na natin ng apelyido ng may puso. Naglalakad na si Laika palayo. Hinawakan niyang kamay ni Leia. Uwi na tayo, anak. Tumingin si Leia. Saan tayo uuwi? Napatingin si Laika sa kanya. Hindi pa sigurado, pero alam niyang hindi na siya alipin ng kahapon. Sa lugar kung saan walang gate na isasara laban sa atin. Sa hallway, si Matilda ay naiwan mag-isa, nanginginig. Ngayon lang siya hindi nasunod. Ngayon lang siya tinalikuran ng sariling anak. At sa unang pagkakataon, sa ilalim ng kanyang mamahaling blazer, nararamdaman niyang siya na lang ang nag-iisang walang tahanan. Tahimik ang simoy ng hangin sa libingan ng San Raimundo. Wala ni isang ibon. Wala ring ibang tao, kundi si Elias. Bitbit ang isang maliit na puting teddy bear na may tagpil sa mata. Ang dating pag-aari ni Leia na ngayon ay hawak niya para ialay sa anak na hindi niya kailanman nayakap. Huminto siya sa harap ng maliit na lapida na may nakaukit. Luna S. Madrigal. Minsang dumaan, ngunit habang buhay na minahal. 2012 to 2021. Tumitig si Elias sa pangalan ng anak. Ang pangalan na minsang narinig niyang sinisigaw ni Laika habang walang malay. Ang pangalang iniiyak ni Leia tuwing gabi. At ngayon, ang pangalang binabasa niya, hindi bilang doktor o bilyonaryo, kundi bilang isang ama. Isang amang hindi dumating noong kailangan siya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng puntod. Marahan niyang inilapag ang teddy bear sa damuhan.
Pinisil niya ang mismong kamay ng laruan at sa pagsiksik ng hangin, bumagsak ang unang luha sa kanyang pisngi. "Kamusta ka, Luna?" Mahinang tanong ni Elias. "Hindi mo ako kilala. At sa totoo lang, wala akong karapatang tawagin ang sarili ko bilang tatay mo." Hinaplos niya ang gilid ng puntod. "Pero gusto kong malaman mo na mula sa araw na nalaman kong anak kita, bawat minuto, pasan ko ng bigat ng pagkawala mo." Nagsimulang manginig ang kanyang boses. "Patawad, anak. Patawad kung wala ako noong may lagnat ka. Kung wala ako noong sumisigaw ka sa sakit. Kung wala ako noong kailangan mo lang sana ng yakap ni Papa." Humugot siya ng hininga, pero sa halip na lakas, luha ang lumabas. "Alam mo ba, ang kapatid mong si Leia, napakatapang. Siyang nagdala ng sakit sa likod ng ngiti, pero gabi-gabi, alam kong hinahanap ka pa rin niya." Tiningala ni Elias ang langit. "Nagdasal ako kay God kanina. Sabi ko, kung may ibabalik ko lang ang oras, kahit isang gabi lang, kahit isang minuto lang, babalikan ko yung araw na pinili kong maniwala sa galit kaysa sa pag-ibig. Babalikan ko yung araw na pinalayas ko ang mama mo. Taladala ka sa sinapupunan. Kung alam ko lang nakasama kita sa tiyan niya noon." Napayuko si Elias. Wala na siyang boses. Tanging hikbi. Tanging luha. "Sabi ng iba, diba? Masakit mawala ng minamahal. Pero mas masakit pala yung mawala ng minamahal na hindi mo kailanman minahal ng sapat noong buhay pa siya." Samantala, hindi alam ni Elias na nasa di kalayuan si Laika at Leia. Tahimik na nanonood. Kanina pa sila dumating, pero pinili nilang huwag lumapit. "Naglalakad si Papa," sabi ni Leia, mahina ang boses. Hawak ni Laika ang kamay ng anak. Hindi siya umimik, pero ang mata niya punong-puno ng luha. Nang lumuhod si Elias at inilapag ang stuffed toy, napasubsob si Laika sa balikat ni Leia. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Elias hindi bilang doktor, hindi bilang lalaking nang iwan sa kanya, kundi bilang isang ama na wasak na sa pagkawala ng anak. Muling nagsalita si Elias sa puntod. "Luna, hindi ko man masabi sa iyo ng personal. Sana marating to sa puso mo. Mahal kita. Kahit hindi kita niyakap, mahal kita. At mula ngayon, sisiguraduhin kong protektado ang kapatid mo mula sa lahat, mula sa mundo, at mula sa sarili ko." Tumayo si Elias, marahan. Parang bitbit pa rin ang buong bigat ng langit. Lumingon siya. Nagulat siya nang makita si Laika at Leia sa ilalim ng puno. Hindi kalayuan. Nagkatinginan sila. Walang salita, wala ring galaw. Ngunit sapat ang titig na iyon, punong-puno ng pagtanggap, sakit, at isang uri ng pag-unawa na lumagpas sa alaala. Paglapit ni Elias, unang nagsalita si Laika. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kanya." Umiling si Elias, pero kailangang marinig niya. At kahit hindi man siya sumagot, alam kong naramdaman niya. Tumingin si Laika sa puntod ni Luna. "Palagi kong iniisip kung mabubuhay pa siya kung may isa lang sanang tumulong. Kung may ama lang siyang dumating." "Alam ko," sagot ni Elias. "Ako rin." Tumingin si Leia sa kanila. "Gusto ko pong laging dalawin si Luna kasi ayokong makalimutan siya." Yumuko si Laika. "Hindi natin siya kailanman makakalimutan, anak." Nag-abot ng kamay si Elias kay Laika. "Maingat. Mula ngayon, ako nang magdadala ng bulaklak tuwing buwan. Ako nang magpapalit ng kandila. Ako ang babawi." Sandaling tahimik si Laika bago niya marahang inabot ang kamay ni Elias. "Babawi tayong lahat." At sa puntod ni Luna, sa gitna ng hangin ng tanghali, 3 taong minsang winasak ng nakaraan, ngayon ay muling pinagbuklod ng pagkilala, pag-amin, at ng isang pangakong
Kahit hindi na bumalik ang isang anak, hindi na muli mawawalang isa pa. Magkahawak ang kamay ni na Elias, Laika, habang nakaupo sa harap ng burol ni Luna. Ngunit sa katahimikan sa pagitan nila, hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa dami ng hindi pa nasasabi. Nandoon si Leia sa di kalayuan, pinaglalaroan ng isang papel na bulaklak na siya mismong gumawa, para raw sa kakambal niyang nasa langit. Habang pinagmamasdan ni Elias si Laika, unti-unti niyang binuksan ang bibig. Alam ko na, hindi sapat ang ginawa ko ngayon para burahin lahat ng sakit. Hindi ko kayang ibalik ang mga panahong nawala, pero handa akong gawin ang lahat. Lahat, Laika, para mabuo ang pamilya natin muli. Kahit pa hindi mo ako kayang mahalin ngayon, kahit pa hindi mo ako ganap na mapatawad. Hindi agad sumagot si Laika. Tinitigan niya ang mukha ng lalaking minsang iniwan siya sa gitna ng ulan. Habang daladala niya ang dalawang buhay sa sinapupunan niya, ang lalaking iniiyakan niya gabi-gabi habang nagpapalipas ng gutom at natutulog sa sahig habang nakapatong ang kamay sa tiyan. Huminga siya ng malalim. Elias, mahina niyang sabi, ang iniwan mo noon ay hindi lang ako. Iniwan mo rin ang puso ko. Napapikit si Elias sa sakit ng katagang iyon. Wala nang mas tapat pa sa sinabi ni Laika. Ramdam niyang bawat salitang binigkas nito. Tila bawat isa ay tinaga sa kanyang laman. Bumalik ka ngayon. Dalang pagsisisi. Dalang pangakong magbabago. Pero yung parte ng puso kong dating para lang sa'yo, durog na siya. At kahit pa anong buo mong intensyon ngayon, hindi ako sigurado kung kaya ko pang ibalik iyon sa dati. Tumulang luha ni Elias. Hindi siya umiyak para sa sarili. Umiyak siya para sa pagkakamaling hindi niya na kayang itama. At sa panahong hindi niya na kayang balikan. Pero, dugtong ni Laika, sabay haplos sa kamay niya. Ngayon, araw-araw ko nang nakikita ang mukha ng anak natin. Nakikita ko kung gaano mo siya pinapahalagahan. Kung paano mo siya niyayakap. Kung paano mo siya pinagluluto. Tinatawanan sa simpleng joke. At sa tuwing ginagawa mo yan, napapaisip ako. Tumingin siya sa kanya. Siguro, kahit yung pusong durog, kaya pa rin bumuo ng bago. Napahawak si Elias sa bibig niya, parang gusto niyang lumuhod. Humalik sa kamay ni Laika at humingi ng kapatawaran sa bawat araw na nagkulang siya. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya kailangan ng drama. Kailangan niya ng katapatan. Hindi kita pipilitin na mahalin ako ulit, sabi niya. Pero kung papayag kayong dalawa ni Leia, gusto kong subukang maging ama. At sana balang araw, asawa mong muli. Tahimik. Umihip ang hangin. Sa likod nila, lumapit si Leia. Tila naramdaman ng kabigatan ng usapan. Mama, mahina niyang sabi. Pwede po bang sama-sama tayong kumain mamaya? Ngumiti si Laika sa anak. Oo naman anak. At bago pa sila tumayo, hinarap niya muli si Elias. Hindi madaling magpatawad, lalo na kung hindi mo kayang kalimutan. Pero sa tuwing niisip ko si Luna, sa tuwing naririnig ko ang tawa ni Leia, sinasabi ng puso ko, subukan mo ulit Laika, hindi para sa nakaraan, kundi para sa pamilya mong naririto ngayon. Gabi, sa isang maliit na bahay pansamantala na, narentahan ni Elias malapit sa ospital, kumpletong 3 sa pagkainan. Si Leia, masayang nilalagay ang paborito niyang ketchup sa fried chicken. Si Laika, tahimik lang na nakatingin, pero ang ngiti niya ay totoo. Hindi pilit, hindi alang-alang sa bata. Papa, okay lang po ba na tawagin kitang Papa? Tanong bigla ni Leia. Napatingin si Elias, parang nabigla sa tanong. Oo naman anak. Kung kailan ka handa. Ngumiti si Leia. Ngayon na po. Tumawa si Laika. Wala nang paentro yung bata ha. At sa simpleng tawag na, Papa, parang may humilom sa sugat ni Elias. Hindi man lubos, pero sapat na upang maramdaman niyang may pagbabagong nagsisimula.
Pagkatapos kumain, lumabas silang tatlo sa maliit na porch. Pinapanood ang mga bituin. Ang sarap pala sa ganito. Ani Elias. Tahimik. Walang board meetings. Walang press. Walang gate na nakasara. Dagdag ni Laika sabay titig sa kanya. Sa titig na iyon, hindi niya na kailangang sabihin pa. Hindi pa ito lubos na kapatawaran. Pero ito ay paanyaya. Paanyaya para sa ikalawang pagkakataon. Hindi para muling mabuo ang kanilang relasyon, kundi para itaguyod ang bagong pamilya na tinatawag nilang tayo. Ang mga salitang binigkas ni Elias, nababawi ako, ay hindi lang panata, kundi babala rin. Dahil sa likod ng katahimikang iyon, may galaw na pala ang kasamaan. 3 linggo pagkatapos ng emosyonal na pagbabalikan ng pamilya, isang abogadong suot ang itim na suit ang dumating sa maliit na bahay ni na Elias, dalang isang dokumentong nagpayanig sa katahimikan nila. Petition for custody modification. Petitioner, Matilda E. Madrigal. Respondent, Laika S. Madrigal. Minor child, Leia S. Madrigal. Nabitawan ni Laika ang hawak na tasa ng kape. Tumilamsik ang mainit na likido sa sahig. Nanginginig siyang napaupo. Ina mo? Tanong niya kay Elias. Hindi makapaniwala. Kinayom ni Elias ang dokumento. Hindi ko ito pinapahintulutan. Wala akong kailanman dito. Laika, maniwala ka. Sa loob ng Regional Trial Court, malapilikulang eksena. Sa kaliwa ng korte ay si Matilda, nakaupo sa tabi ng 2 malalakas na abogadong tagapagtanggol ng Madrigal Corporation. Sa kanan, si Laika, suot ang payak na bestida. Hindi nanghina pero halatang natatakot. Sa gitna, si Elias, nagpresenta bilang neutral party. Kahit pa ang puso niya ay durog na durog sa pagiging walang panig. Your Honor, panimula ng abogado ni Matilda, we present evidence that Miss Laika is mentally and emotionally unstable. Her past trauma, prolonged hospitalization, and documented amnesia prove she is unfit to raise a child alone. Objected, Your Honor. Sigaw ng abogadong ipinagtatanggol si Laika. Character assassination ito. Wala silang present medical proof of ongoing instability. Overruled. Banggit ng huwes. Continue. Lumapit sa stand si Matilda, may hawak ng mga larawan, mga kuha noong nakaratay si Laika sa ospital, umiiyak sa panaginip, tumatakbo sa hallway habang sumisigaw ng luna. Tingnan niyo po ito, Your Honor. Sabi ni Matilda, nakataas ang kilay. Ito bang ina na gusto niyong mag-alaga ng bata? Sira ang ulo, nalilito. Hindi makakilala. Ang apo ko, delikado sa poder ng babaeng yan. Humihit si Laika sa kinaupuan niya. Napapikit, nangingilid ang luha, ngunit hindi siya sumigaw. Hindi siya bumaba ng dignidad, sa halip. Tumayo siya. Your Honor, totoo pong ako'y nagkasakit, na walang alaala ko. Pero kahit walang pangalan, walang lugar sa isip ko, hinding-hindi nawala sa puso kong anak ko. Lahat ng ina, tumaraan sa kahinaan. Pero hindi kami siraulo. Tao kami, may puso, at mas gugustuhin kong mamatay kaysa iwan ulit ang anak ko. Sa kalagitnaan ng pagdinig, tinawag ng korte si Leia bilang minor witness. Tahimik siyang lumakad sa harap, suot ang kanyang simpleng blouse at maong, dalang teddy bear ni Luna, na tila simbolo ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Anak, tanong ng huwes, gusto mo bang sumama kay Grandma Matilda? Tumingin si Leia sa matandang babae. Malamig, nakataas ang kilay, hindi man lang umiti. Tumingin siya kay Laika. Nangingilid ang luha, pilit na matatag. At sa sandaling iyon, lumapit si Leia sa ina niya, humawak sa kamay nito, at humarap sa buong korte. Ayokong maagaw ulit ang pamilya ko. Umalingaw ang tinig ng bata sa buong silid. Pang-4 na beses ko nang naririnig gusto nila akong ilayo kay mama. Una, nung umalis si Papa. Pangalawa,
Nung iniwan kami ni Luna. Pangatlo, nung nagising si Mama pero hindi niya ako maalala. At ito, pang-apat na naman. Napaluha ang buong courtroom, pati ang huwes ay natigilan. Nagdasal ako gabi-gabi para sa isang pamilya. Hindi para sa malaking bahay. Hindi para sa maraming laruan. Gusto ko lang po makasamang mama ko. At si Papa. Hindi ako manhid. Alam ko kung sinong totoong nagmamahal sa akin. Sumagot si Elias mula sa kanyang pwesto. Your Honor, bilang ama ng bata, pinapaboran ko ang desisyong manatili si Leia sa ina niya. At kung kailangan, pupunan ko ang kulang para mabuhay silang may dignidad. Pero hindi kailanman karapat ng ina ang dapat ipetisyon para sa kapritso ng yaman. Hindi na nagsalita si Matilda. Napayuko siya. Pinipigil ang galit pero ramdam ang biglaang pagkawala ng suporta mula sa lahat kahit sa sariling anak. Pagkatapos ng pagdinig, sa hallway ng korte, lumapit si Laika kay Elias. Salamat. Sabi niya, salamat sa hindi mo pagiging bulag ngayon. Hindi lang kita pinanindigan. Sagot ni Elias. Pinanindigan ko rin ang sarili ko. Kasi kung hayaan ko pang maagaw si Leia sa'yo, hindi na ako karapat dapat tawaging ama. Lumapit si Leia, humawak sa kamay nilang dalawa. Ma? Pa? Uwi na tayo? Ngumiti si Laika. Sa wakas, isang ngiting may kalayaan. Uuwi na tayo, anak. At sa araw na iyon, sa labas ng korte, tatlong nilalang na minsang pinaghiwalay ng kasinungalingan at takot ng sabay-sabay na naglakad pa uwi. Dalang panibagong panata, hindi na sila muling maghihiwalay. Isang linggo matapos ang matinding tagpo sa korte, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Elias mula sa Madrigal Estate. Sir Elias, si Mama Matilda po, inatake, stroke. Hindi siya nakapagsalita agad, parang bumigat ang telepono sa kanyang palad. Ilang segundo bago siya nakasagot. Nasang ospital siya. Sa private suite ng Madrigal Medical Center, nakahiga ang dating matatag at palabanin si Matilda Madrigal. Wala nang makapangyarihang tinig, wala nang matulis na mata, tanging isang matandang babae na ngayon ay hindi makakilos. Kalahating katawan ay paralisado at ang bibigay hirap magsalita. Sa pintuan, tahimik na nakatanaw si Elias. Sa loob-loob niya, hindi niya na alam kung awa, galit o lungkot ang nangingibabaw. Ngunit bago pa siya makapasok, isang kamay ang maingat na dumaan sa balikat niya. Hayaan mo akong mauna. Mahinang sabi ni Laika. Nagkatinginan sila, walang tanong, walang pagtutol. Pagpasok ni Laika, may dala siyang tray ng lugaw at isang bimpo. Umupo siya sa tabi ng kama, tinitigan ang dating manugang na minsang nagpahamak sa kanya. Isang taong may malaking papel sa pagkawasak ng kanyang buhay at sa pagkawala ni Luna. Pero ngayon, nasa harap niya ang isang taong hindi na kailangan gantihan. Magandang umaga po. Mahinang bati ni Laika. Alam kong mahirap magsalita, pero niintindihan ko ang tingin niyo. Hindi na po natin kailangang balikan lahat ng nangyari. Hindi na po ako galit. Napapikit si Matilda sa isang gilid ng kanyang mata. Isang patak ng luha ang gumuhit sa pisngi. Pinili ko po kayong alagaan. Dahil kahit po sinaktan niyo ako noon, kayo pa rin po ang ina ng asawa ko at lola ng anak ko. Tahimik na sinubo ni Laika ang lugaw sa kutsara at marahang inilapit sa labi ni Matilda. Wala po kayong kailangang sabihin. Hindi ko hinihinging mahalin niyo ako. Pero sana mapatawad niyo pa rin po ang sarili niyo. Lumipas ang mga araw. Araw-araw, si Laika ang nag-aalaga. Siyang nagpapaligo, nagpapalit ng damit, nagpapakain, nagpapalitan ng swab. Walang reklamo, walang paninisi. At araw-araw, tinitigan lang siya ni Matilda. Habang ang dating matigas na puso niya ay unti-unting binubura ng kabutihan ng babaeng minsang itinuring niyang kalaban. Isang gabi, dumating si Elias, dala si Leia. Tahimik silang naupo sa tabi ni Matilda. Si Leia, gaya ng dati, may bitbit na drawing. Lola, ako po ulit to.
Bulong ni Leia. Nagdrawing po ako ng pamilya natin. Ipinakita niya ito sa lola. Isang larawan ng isang bahay. May araw sa itaas at 5 taong magkahawak kamay. May label. Mama, Papa, me, Lola, Luna, sa ulap. Tumulang luha ni Matilda. Gumalaw ang kamay niya. Gusto niyang abutin ang papel. Hindi para pigilan, kundi para hawakan ang pagkakataong huli na sa kanyang mga palad. Kinabukasan, habang binabasa ni Elias ang medical chart, tinapik siya ng nurse. Doc, gustong kausapin po kayo ng mami niyo. Mahina po pero malinaw pa rin. Pumasok siya, tahimik. Humawak siya sa kamay ng ina. Ma, andito ako. Dahan-dahang dumilat si Matilda. May kahirapan, pero nakuha pa rin niyang magsalita. Pabulong. Anak. Tumigil si Elias, lumingon. Ma, pasensya na. Bulong ni Matilda. Pinili ko ang pride ko. Umiiyak ng boses niya, nanginginig. Pinagtabuyan ko siya. Sinaktan ko kayo. Dahil akala ko makakabuti. Pero mali ako. Huwag mo akong tularan. Humigpit ang hawak ni Elias sa kanyang kamay. Tumulo ang luha niya. Ma, patawad. Bulong niya. Patawad kung hindi rin kita naunawaan noon. Pero ngayon, pinapatawad kita. At salamat. Kasi kahit huli na, pinili mong sabihin ang totoo. Pumasok si Laika at Leia sa silid. Tumingin si Matilda kay Laika, mahinang tango. Isang paghingi ng tawad na hindi niya nakayang bigkasin ng dila. Pero ramdam sa puso. Nilapitan siya ni Laika at marahang niyakap sa balikat. At sa pagitan ng yakap, ng luha, at ng katahimikan, bumitaw ang matandang puso. Tumigil ang monitor. Paglabas sa silid, si Elias ay tuluyang napahagulhol. Walang ingay, walang eksena. Basta bumagsak na lang siya sa upuan. Pilit inintindi kung paano pakakawala ng isang inang minsang giniba ang buhay niya. Pero sa huli, ay humingi ng kapatawaran. Lumapit si Leia at niyakap siya. Papa, mahal po natin si Lola, di ba? Oo, anak. Sagot ni Elias. Kahit sa lahat ng sakit, siya pa rin ang nanay ko. Sa burol, walang malaking anonsyo. Ngunit ang 3 taong minsang winasak ng galit at kasinungalingan ay naroon, buo. At sa panahong iyon, sa gitna ng kandila, dasal, at pagpapatawad, isang bagong umaga ng tahimik na sumisilip. Ang kapilya sa loob ng cemetery ay pinuno ng puting bulaklak. Sa gitna, isang maliit na altar na may larawan ni Luna. Nakangiti. Hawak ang isang teddy bear. Sa harap nito, may 3 kandila. Isa para kay Elias, isa para kay Laika, at isa para kay Leia. Tahimik silang 3 habang nakaluhod. Hindi kailangang magsalita. Ang hangin ay mabagal. Tila pinakikiramdaman ng tibok ng bawat pusong dumadalo. Lumapit si Elias. Sindi ang kandila. Luna. Bulong niya. Patawad kung ngayon lang ako dumating sa buhay mo. Pero hindi na ako mawawala sa buhay ng kapatid mo at ng mama mo. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kayo iiwan. Sumunod si Laika. Hindi na siya umiiyak. Pero ang paghaplos niya sa larawan ay puno ng pagmamahal at pangungulila. Ikaw ang unang nagturo sa akin kung paano maging ina. At kahit sandali lang tayong magkasama, habang buhay kang nasa puso ko. At panghuli si Leia, marahan siyang lumapit at inilapag ang drawing na minsan niya nang ipinakita kay Matilda. Luna sa ulap. Habang nakatingin sa kanilang pamilya sa lupa. Hindi mo man ako nasamahan palagi, ate, pero kasama kita palagi. Sa kwento ko, sa panaginip ko, sa puso ko. Pagkatapos ng dasal, sabay-sabay silang naupo sa mahabang upuan sa gilid ng altar.
liwanag ng araw ay dumaan sa stained glass window, gumuhit sa sahig ng mga kulay na tila sumasalamin sa bagong simula. Alam mo, ani Elias, nakatingin kay Laika. Kung iisipin mo, ang dami nating pinagdaanan, pero nandito pa rin tayo, buo. Tumango si Laika. Hindi man natin naibalik ang lahat, pero binawi natin ang isa't isa. Niyakap ni Laika si Leia, at si Elias ay lumuhod sa harap nila. Kung papayagan niyo ako, sabi niya, gusto kong bumuo ng pamilya, hindi sa papel, kundi sa araw-araw. Sa pagligo ni Leia sa umaga, sa pagtimpla ko ng kape mo, sa bawat birthday, sa bawat ulap na nakikita natin. Dahil baka nandun si Luna. Nagkatitigan sila, walang pangako, walang tanong. Pero sa pagitan ng kanilang mga mata, may kasunduan, magpatawad, maghilom, at magsimula. Ngunit bago sila tuluyang umalis sa kapilya, isang lalaking lumapit, nakaitim na Amerikana, bitbit ang isang brown envelope. Pasensya na po kung istorbo. Aniya. Ako po si Atty. Ramirez. Ako po ang abogadong inatasan ni Ginang Matilda Madrigal bago siya pumanaw. Nagkatinginan sina Elias at Laika. May iniwang testamento ang inyong ina, Sir Elias. Dagdag ni Atty. Ramirez. At ayon sa kanyang huling habilin, nais siyang basahin ito sa harap ng buong pamilya, dito mismo sa harap ni Luna. Binuksan ng abogado ang sobre. Humugot ng papel at nagsimula. Ako si Matilda M. Madrigal. Sa huling yugto ng aking buhay ay nais mag-iwan ng hindi kapangyarihan kundi ng pag-ako ng kasalanan. Napapikit si Elias sa balikat ni Laika. Nabuhay ako sa yaman pero namatay akong maralita sa loob dahil pinili kong sirain ang anak ko, ang manugang ko, at ang mga apo ko. Sa ngalan ng pride, sa puntong ito, wala akong maibabalik kundi ang isang pagsubok ng kabayaran. Nagpa si Atty. Ramirez at saka itinuloy. Inililipat ko ang buong bahagi ng minanang lupa ko sa Tagaytay, pati ng Madrigal Foundation shares sa apong si Leia S. Madrigal bilang simbolo ng bagong simula. Siya ang tagapagmana ko. Hindi para palitan ng nawala, kundi para maipagpatuloy ang pagmamahal na ipinagkait ko. Nagulat si Laika. Kay Leia? Tumango si Elias. Para itong pamamaalam at pagbawi. Matapos ang pagbasa, lumuhod si Elias sa tabi ni Leia at kinarga ito. Anak, alam kong hindi mo kailangan ng pera para sumaya. Pero ang iniwan ng lola mo sa'yo, hindi lang lupa, hindi lang pag-amin, kundi ang huling bahagi ng puso niya na huli nang nagising. Bibigyan ba natin siya ng bahay sa ulap? Inosenteng tanong ni Leia. Ngumiti si Laika kahit umiiyak. Sa puso natin, may tahanan na siya at tayo may bagong simula. Sa paglabas nila ng kapilya, tila mas maliwanag ang araw. Ang hangin ay may halong lamig at liwanag. Para bang si Luna ay nandoon sa paligid nila, tumatawa, tumatakbo at sumasabay sa kanilang hakbang. At habang nakahawak si Elias sa kamay ni Laika, si Leia ay sa gitna nila. Ang dating wasak na pamilya ay ngayon ay buo na muli. Hindi dahil nakalimot sila, kundi dahil natuto silang patawarin. Isang taon ang lumipas. Ang dating mga silid ng ospital, bangayan sa korte, at lamay ng luha ay napalitan ng katahimikan ng alon, simoy ng dagat at init ng sinag ng araw na humahalik sa bintana ng isang simpleng tahanan sa tabing dagat. Sa loob ng maliit ngunit maliwanag na kusina, naghahalo ng itlog si Elias, suot ang apron na may nakasulat na number 1 tatay. Nakapaskil sa dingding ang drawing ni Leia. Stick figures ng 3 taong may mga label na mama, papa at ako. Mainit ng pandesal,
Sigaw ni Laika mula sa pintuan, kagagaling lang sa tindahan sa kanto. Nakangiti siya, suot ang lumang sun hat at dalang basket ng prutas. "Breakfast time!" Sagot ni Elias habang tinatanggal ang kawali sa kalan. Tumakbo mula sa maliit na kwarto si Leia, naka-braids at suot ang paborito niyang damit. May mga bulaklak at bituin. "Mama! Papa! May surprise ako!" Sigaw niya habang bitbit ang isang papel. "Kopya na naman ng drawing mo?" Biro ni Elias. "Hindi po." Ani Leia, nangingiti. "Poem." Tumigil ang mag-asawa. Umupo si Elias sa upuan. Si Laika sa tabi niya. Lumuhod sa harap nila si Leia at binasang isinulat. "Dati akong may kulang. Isa lang ang yakap tuwing gabi, pero ngayon, buo na ang mundo ko. Kasi may mama na ako at may papa pa akong tunay na akin." Tumigil si Leia, tumingala sa ama. "Tatay, anong gusto mong itawag ko sa'yo?" Napatingin si Elias kay Laika na halos mapaluha sa kilig. Hinila ni Elias si Leia sa kanyang kandungan. Hinalikan ang buhok nito at tumugon. "Anak, kahit ano, basta araw-araw mo akong tatawaging akin." Pagkatapos ng almusal, lumabas silang tatlo sa harap ng bahay. Ang dagat ay banayad, ang buhangin ay mainit-init. May ginagawang maliit na puno ng mangga sa gilid na itinanim nila sa unang anibersaryo ng paglipat nila doon. "Natatandaan mo pa ba, Laika?" Tanong ni Elias habang hawak ang kamay ng asawa. "Nung una tayong nagsama, puro unos." Tumango si Laika. "Pero ngayon magkasama na tayo ulit. Kahit may ulan, marunong na tayong magsilong." Umupo sila sa kahoy na bangko. Si Leia ay naglalaro sa shelves sa tabi. "Naalala mo rin ba nung una tayong nagkita ulit sa ospital?" Dagdag ni Laika. "Wala akong alaala sa'yo. Pero may sakit akong hindi ko maipaliwanag sa dibdib. Tulad ng sakit na naramdaman ko sa tuwing tinitingnan ko kayo mula sa malayo." Sagot ni Elias. "Pero tingnan mo tayo ngayon." Tahimik, magkahawak kamay, buong buo. Maya-maya, dumaan ang isang mamang nag-aalok ng balot. "Balot! Balot po!" Sigaw ni Leia. "Papa, pabili!" Tumayo si Elias at tumawa. "Aba, may papa na ngayon ha." Paglapit niya sa nagbebenta, binigyan siya nito ng 3 balot. "Libre na to, sir. Saludo pa ako sa inyo. Alam naming kayo yung madrigal na bumitaw sa yaman para sa pamilya." Napangiti si Elias. "Hindi ako bumitaw. Nagpalit lang ng kayamanan." Kinagabihan, habang natutulog si Leia, sina Elias at Laika ay magkatabing nakahiga sa duyan na gawa ni Elias mula sa lumang kahoy ng bangka. "May isa na lang akong tanong." Ani Laika, nakatingala sa langit. "Sa dami ng pinagdaanan natin, sa dami ng nawala, kung bibigyan ka ng pagkakataon, babalikan mo ba?" Tumingin si Elias sa kanya. Hinawakan ng pisngi. "Hindi." Napakunot noo si Laika. "Bakit?" "Dahil kung hindi tayo nasira, hindi tayo marunong magbuo. Kung hindi tayo nawala, hindi ko mararamdamang mahalagang matagpuan. At kung hindi ko kayo nawala, hindi ko malalaman kung gaano kayo kahalaga." Tumulang luha ni Laika, ngunit gumiti siya. "Salamat sa pagbabalik. Salamat sa pagtanggap." Sa ilalim ng mga bituin, sa lakhak ng alon, at sa mahigpit na yakap ng hangin sa dagat, may isang pamilya na tahimik na nagsimula ng bagong umaga. Hindi man marangya, hindi man perpekto, pero totoo, buo, at walang iniwang tanong. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.